Welcome back to The Breakdown. So, ngayon, WNBA news naman tayo. Pag-uusapan natin yung nagte-trending na si Caitlin Clark. Actually, masasabi natin na finally, magkakaroon na rin ako ng chance na magbigay ng opinion about sa topic na to. For context lang siguro, siya yung unanimous WNBA Rookie of the Year. And actually, ang daming controversy kay Caitlin Clark simula nung nag-start siyang pumasok sa WNBA. Ang daming doubters, ang daming hate. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung mga hatred towards Caitlin Clark. Pero ngayon, di-discuss natin yung mga nangyari kay Caitlin Clark simula nung nag-start siya pumasok sa WNBA. Caitlin Clark is a guard from the Indiana Fever, rookie. Just recently voted as the unanimous Rookie of the Year. Meron siyang averages to date ng 19.2 points per game, 5.7 rebounds, 8.4 assists, and 1.3 steals per game. And siya nga lang pala yung only rookie na nag-lead ng lead and assist. Medyo greatness yung panimula nung career niya, road to being someone great. Pero bakit nga ba ang daming flack? Bakit nga ba ang daming doubters? Bakit nga ba ang daming haters? Kasi pinaghalo-halo siyang maliliit na bagay na nakikita ko kung bakit ang daming hatred towards Caitlin Clark. Hindi lang from the media, from other players, even from other like WNBA legends. So isa-isahin natin, bakit nga ba? Pag-usapan din natin kung ano nga ba yung epekto nito kay Caitlin Clark at saka sa buong WNBA in general. Para sa akin lang to, siguro medyo controversial na sabihin ko to na manggaling sa akin. Pero siguro hindi may iwasan na dahil talaga sa race. Una-una, syempre white player. Tapos, di ba, ganun pa lang. Kasi ang WNBA naman for the longest time, di ba, parang hinihingi nila parang lagi nilang kino-compare yung salary nila compared sa NBA. Yung media attention na nakukuha nila compared sa NBA is masyadong close to none. Diba? Lalo sa salary-wise. And then since dumating itong si Caitlin Clark, parang grabe yung media hype niya. Biglang ang daming media na nagko-cover ng WNBA. Pinag-uusapan na siya sa iba't ibang mga news outlet. Ayun nga, yung attention na nakukuha ng WNBA dahil kay Caitlin Clark, hindi siguro maiwasan na maraming mainggit. And I think malaking factor doon na puti siya. Unang-una dahil ang WNBA obviously, or ang basketball in general is a black-dominated sport. And sa tingin ko, marami talagang hindi matanggap na isang rookie or white player ang magdadala ng ganitong klaseng attention sa NBA and doing great things actually. And isa pa sa nakita ko doon is that yes, dumami yung attention ng WNBA, nakakapagdala si Caitlin Clark ng fans, pero karamihan doon sa mga fans ay yun nga, white fans, yung mga medyo petty siya kung iisipin mo kasi at the end of the day kailangan ng WNBA ng attention na ganito. Ito yung hinahanap nilang break, 'di ba? And wala yun, ganoon lang siguro talaga yung nature and siguro hindi lang talaga sila sanay na merong ganong klaseng hype at attention kaya naninibago sila. And then obviously, kapag meron ng isang bagay na matagal nang nandyan and then hindi naman siya talaga nagkakaroon ng attention, ng hype, and then may isang taong darating na sino ba to? Hindi naman siya parang big shot. And then all of a sudden, nagdadala siya ng ganitong klaseng attention dun sa liga mo or dun sa kung ano mang nandun na, kung ano mang platform yun. Hindi mo maiwasan na mag-compare. It's natural, I guess natural na reaction ng tao. Bigyan kita ng example. Kung ako, pumasok ako sa NBA. Kunyari ang NBA, walang viewers for the longest time. Tapos bigla akong pumasok sa NBA. Ako, nobody from the Philippines. Tapos all of a sudden, biglang sumikat yung NBA. Diba? And lahat ng media attention na sa akin. Siyempre, yung mga legends ng sport, magre-react yan. Na parang dina-downplay yung mga nagawa nila in the past. Bakit parang natatapakan yung mga ginawa ng mga legends dahil lang dumating si Caitlin Clark. Yun, yung bagay na naiintindihan ko kung bakit naging ganun reaction ng tao. But then again, at the same time, it's petty na, kasi nga, matagal yun nang hinihingi yung ganitong attention eh. Tapos ngayon, na nagkakaroon kayo ng ganito, nagagalit kayo dahil isang white female basketball player yung nagiging dahilan kung bakit meron kayo nun. Kung titingnan mo, at the end of the day, yun nga yung sabi ko is, kailangan nyo to eh, matagal nyo nang hinihingi to eh. Pwedeng si Caitlin Clark yung maging dahilan kung bakit tataas yung salary ng mga WNBA players. Kasi sobrang laki ng gap. Di na ako magbibigay ng numbers, pero like, ang laki ng gap ng salary ng NBA players to WNBA players. Even yung media coverage and attention nga, talagang ang layo from the NBA. Dahil pa nga nagsasabi sexist daw. Hindi siya sa sexist eh. Kasi kung titingnan mo, talent din siya eh. Obviously, women in sports nga to. Hindi mo mako-compare to sa pag nanood ka ng sports na dominated by male
o na nilalaro ng mga lalaki. Pero kasi partly kung bakit ganun yung NBA, bakit ang laki ng attention nila from people, ba't ang dami nilang fanbase, is because yung talent na pinapakita nila sa court. NBA has the pinaka-talented na basketball player sa buong mundo, which is why dinodominate ng USA ang men's basketball. Well, ganun din naman sa girls basketball. And yung nung dumating nga yung mga ganitong player na kagaya ni Caitlin Clark, wala pang, maraming tao, even actually including myself, wala pa akong nakitang female basketball player na yung shooting form parang Steph Curry na quick release, merong follow through, pulling up from Steph Curry range, di ba? Even yung passing ability niya yung ganitong klase, for a rookie to lead a league in assist, lalo na a female league na ganito, yung pasa niya pag tinignan mo parang LeBron James, sobrang taas ng IQ, yung cross-court passes na parang lalaki na wala pang gano'n in the history of the WNBA, with all due respect sa mga legends ng WNBA na sila Candace Parker. To be honest, I'm speaking from a standpoint ng isang girls coach kasi dati akong girls coach and actually mas prefer kong mag-coach ng girls basketball kasi para sa akin, mas coachable sila compared sa mga guys. So, yun yung take ko dun. And ang dami nangyayari sa story ni Caitlin Clark. Obviously, andyan yung rivalry with Angel Reese. Angel Reese, another rookie coming in, 7th pick. Big man yung laro niya. And then instantly, nagkaroon sila ng rivalry. Na-start yung rivalry nila dahil nga dun sa masyado silang heated. Hindi sila nagpapatalo kung sino ba sa kanila yung makakuha ng Rookie of the Year. Pre silang merong exceptional game. Siguro, Caitlin Clark just a little bit better. Or mahirap lang kasi talaga i-compare ang game ng big sa guard. Ito na yun kagaya na sasabi ko, ito na yung hype, ito na yung media attention na hinahanap ng WNBA na kailangan nila. Itong start ng rivalry ni Angel Reese tsaka ni Caitlin Clark yung nagpasimula nun. Ang nakakainis lang doon kasi ang dami pang mga haters, dami pang mga bashers on the side na okay na siya okay na sana kasi ini-start na Pwede nang maging ito yung simula na umangat yung level ng WNBA in a sense na may level na siya sa NBA. It's kind of, I see it parang kung ano yung ginawa ni Magic Johnson tsaka ni Larry Bird nung 80s sa NBA. Si Magic Johnson, si Larry Bird, nung dumating sila sa NBA nung 80s, yung rivalry na nabuo nila, yun yung naging dahilan kung bakit pumasok yung mga endorsements sa NBA, kung bakit lumaki yung salary ng mga NBA players. Then obviously Michael Jordan came along. Pero ganun yung nakikita ko sana sa rivalry neto ni Caitlin Clark and ni Angel Reese kung wala lang masyadong toxicity dun sa labas ng basketball I believe naman na ganun pa rin yung mangyayari kasi ano naman yan eventually, kung iisipin mo, rookie pa lang to si Angel Reese, marami sabi. Tapos ang dami nag-hate sa kanya ng mga WNBA players. Meron pa tong mga good 10 years sa league Kaya mo ba i-keep sa loob mo yung ganong klaseng hatred for the next 10 years kay Angel Reese? She's only gonna get better, di ba? One way or another, feeling ko matatanggap din ng buong WNBA community itong ginagawa at ma-appreciate ng buong WNBA community and supporters itong greatness na ginagawa ni Caitlin Clark. With all due respect sa mga nauna, I feel like hindi naman niya, yun, kasi parang ganoon yung nafe-feel ng mga legends na parang natatapakan daw yung ginawa nila and all that. Pero hindi, I think she's just making her own path. And at the end of the day, ito yung kailangan nyo So dapat i-support na lang nila at i-build up nila yung hype na ginagawa ni Caitlin Clark. Kasi ito na yung hinihiling ng madami. Umaabot na nga ito sa usapang parang sexist daw yung America for not giving enough attention to girls basketball. Ngayon, meron na kayong ganong attention. And ang ganda sana, kasi ako fan ako ng women's basketball and looking forward ako na parang lumaki pa yung league. And then in the coming years, ang daming ngayong magagaling na talent na nasa college and high school basketball sa women's side. So, yun. Well, actually, at the end of the day, yun nga, lahat ng nangyayari na to, even yung mga hatred towards sa kanya, I think talagang kung malalagpasan nila tong ganitong klaseng toxicity at yung mga hatred from the community, I think at the end of the day, it's good for the WNBA in general. Kasi yun nga, nakukuha nila ngayon yung media attention, yung hype, and then si Caitlin Clark and then even Angel Reese, nakakapagdala sila ng bagong fan base dun sa WNBA na yun talaga yung kailangan nila. And hindi na ako magugulat sa future na tataas na talaga yung salary ng WNBA. Papasok yung mga endorsements, yung media coverages. Andyan lahat yan. And it's good for the league at the end of the day.